Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa nagdaang mga taon, unti-unting lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Republic of Korea pagdating sa defense cooperation, industrial partnerships, at pagpapalakas ng ating kakayahang depensahan ang ating teritoryo sa gitna ng mas komplikadong regional security environment. At ngayong taon, isang mahalagang milestone na naman ang naitala sa ugnayang ito, ang opisyal na paglulunsad ng BRP Raja Lakandula sa shipyard ng HD Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea. Isinagawa ang launching ceremony noong November 20, 2025, at dinaluhan ito ng Philippine Embassy sa Seoul sa pangunguna ni Ambassador-designate Bernadette Therese Fernandez. Kasama rin dito ang mga pangunahing opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa modernisasyon ng ating hukbong dagat. Pero bago natin talakayin kung bakit napakahalaga ng BRP Raja Lakandula, balikan muna natin ang mas malawak na konteksto, ang tumitibay na strategic defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, mula sa FA-50 fighter jets hanggang sa dalawang Jose Rizal-class frigates at paparating na Corvette acquisition program, naging consistent ang South Korea sa paghahatid ng modernong kagamitan at sa pagdevelop ng long-term cooperation kasama ang Pilipinas. Ngayon, kabilang na sa listahang yun ang HDP-2200 series offshore patrol vessels, kung saan kabilang ang BRP Raja Lakandula. Sa programa ng OPV, layunin ng Philippine Navy na magkaroon ng mas maraming long-range, high-endurance ships na kayang magsagawa ng maritime patrols, anti-piracy missions, border security, anti-smuggling operations, search and rescue, at disaster response. Isa ito sa pinakamahalagang capability gaps na tinutugunan ng AFP modernization dahil napakalawak ng ating maritime zones, lalo na ang West Philippine Sea at Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya ang paglulunsad ng BRP Raja Lakandula ay hindi lamang simpleng ceremonial event. Isa itong simbolo ng pag-angat ng ating kakayahang protektahan ang ating karagatan at mamamayan. Sa launching ceremony, naroon sina Navy Vice Commander Manajan Edwin E. Amadar, AFP Vice Chief of Staff LT Gen Jimmy D. Larida, at Defense Procurement Service Chief Attorney FER Agsaway. Kasama rin ang mga opisyal ng Philippine Embassy tulad nina First Secretary Florin Dacanay, Third Secretary Risha Olavarayo, at Philippine Defense Attaché Col. Don Templo Nuevo. Mula naman sa HHI, pinangunahan ng event ng President at Chief Operating Officer ng kanilang Naval and Medium-Sized Shipbuilding Unit na si Ju Won-ho. Sa kanyang remarks, binigyang diin ni Vice Commander Amadar na ang paglulunsad ng barko ay patunay ng commitment ng Philippine Navy sa pagkakaroon ng modern, credible, at self-reliant naval force. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon, kasama ang mga insidente sa West Philippine Sea, kailangang mas maging handa ang ating bansa sa pagprotekta ng ating maritime territories. Dagdag pa niya, ang OPV program ay resulta ng lumalalim na tiwala sa pagitan ng Pilipinas at South Korea, isang relasyon na nakabatay hindi lamang sa shared security interests, kundi pati na rin sa mutual respect, cooperation, at long-term peace and stability sa Indo-Pacific region. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kakayahan ng BRP Raja Lakandula. Ang HDP-2200 OPV ay dinisenyo para sa long-range at sustained maritime operations. Ibig sabihin, kaya nitong magpatrolya ng matagal na panahon nang hindi agad bumabalik sa port. Napakahalaga nito sa ating bansa dahil sa lawak ng ating territorial waters at EEZ. Mula anti-smuggling hanggang anti-piracy, mula humanitarian assistance hanggang disaster relief operations, malaking tulong ang barkong ito sa ating Navy. Sa panahon ng kalamidad, kaya nitong magsagawa ng search and rescue missions at magdala ng relief goods sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga liblib na isla. Sa maritime law enforcement naman, mas magiging epektibo ang pagbabantay sa mga ilegal na aktibidad tulad ng illegal fishing, human trafficking, at pagpasok ng mga kontrabando. At higit sa lahat,
magsisilbi itong dagdag na mata at presensya ng Pilipinas sa mga lugar kung saan madalas nangyayari ang intrusions at harassment. Sa ceremonial toast sa launching event, muling kinumpirma ni Ambassador-designate Bernadette Therese Fernandez na ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay isa ng essential pillar ng bilateral relations. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkuha ng military assets. Ngayon, mas malawak na ito, kasama ang economic activity, technology partnerships, workforce engagement, at industrial cooperation. Sa kanyang pag-uusap kasama ang HHI leadership, pinuri niya ang maagang paghahatid ng ilang Philippine vessels at muling binigyang diin ang kahalagahan ng worker welfare. Mahalaga ito, lalo na't libu-libong Filipino workers ang nagtatrabaho sa South Korea sa sektor ng shipbuilding at heavy industries. Ang pagbibigay priority sa kanilang well-being ay hindi lamang moral na obligasyon, kundi bahagi rin ng pagpapalakas ng long-term partnership. Kung titingnan natin, ang bawat barkong ginagawa ng HHI para sa Pilipinas ay hindi lamang produkto ng kontrata. Ito ay bunga ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa, ugnayan na nagsimula pa noong Korean War kung saan nagpadala ng tropa ang Pilipinas bilang isa sa unang kumampi sa South Korea. Ngayon, halos 8 dekada matapos ang digmaan, ang kooperasyon ay lumawak na mula sa larangan ng depensa hanggang sa ekonomiya, trade, technology, at cultural exchanges. At ang BRP Raja Lacandula ay isa sa pinakabagong patunay ng ebolusyon ng partnership na ito. Isang malaking bagay rin ang mabilis na track record ng HD Hyundai Heavy Industries. Sa bilis nilang nakapagbuo ng HDP 22000 PVAS, nagkaroon ng malaking kumpiyansa ang Pilipinas sa kanilang kakayahan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpahayag ang gobyerno ng intensyon na kumuha pa ng 2 karagdagang frigates mula sa HHI, isang indikasyon na patuloy pang lalalim ang defense industrial cooperation ng ating dalawang bansa. Hindi lamang Navy ang nakikinabang dito, malaki rin ang epekto nito sa pangkalahatang ekonomiya. Ang pagbuo ng mga barko ay nagbubukas ng trabaho para sa mga Pilipino na nasa shipbuilding sector sa Korea. Bukod pa rito, nagiging oportunidad din ito para sa technology transfer, joint projects, at long-term cooperation na magpapalakas sa kakayahang pang-industriya ng Pilipinas sa hinaharap. Ang BRP Raja Lacandula launch ay isang konkretong halimbawa kung paano ang strategic defense partnerships ay hindi lamang tungkol sa barko o armas. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas ligtas na rehiyon, pagprotekta sa karapatan ng mga bansa bilang sovereign states, at pagpapalakas sa ekonomiya sa pamamagitan ng modernong industriya. Sa huli, patuloy na isusulong ng Philippine Embassy sa Seoul ang mga programang magpapalalim sa PH-ROC Strategic Partnership. Mula sa defense modernization hanggang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers, bahagi ito ng mas malawak na misyon upang tiyakin na ang ugnayan ng dalawang bansa ay mananatiling matibay sa mga susunod pang dekada. At para sa Pilipinas, ang bawat bagong barkong pumapasok sa ating fleet ay dagdag na proteksyon, dagdag na kapasidad, at dagdag na kumpiyansa na kaya nating harapin ang anumang hamon sa ating karagatan. Ito ang kwento ng BRP Raja Lacandula, isang simbolo ng kapit-bisig na pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea, at isang malaking hakbang tungo sa mas modernong hukbong dagat na handang depensahan ang ating bayan.